Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupunit mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga papamisa at ang mga kasama natin sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan ng Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta.
Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangang-hangang gawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya't naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing may lakas, ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, kayo may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalain sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan. God is all powerful. At sa palagay ko, ipinapakita niya ito, pinamamalas niya ito sa dalawang pangunahing paraan. Una, ang kanyang kakayanan na lumikha mula sa kawalan. Katulad na lamang po ng sandaigdigan, nilikha niya ito mula sa kawalan sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Sinabi lang niya, "Let there be." And everything came into being. Wala itong raw material. Basta sinabi lang niya, lumitaw na ang lahat. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos natin. He created everything out of nothing. Pero meron pang isang paraan ng pagpapamalas niya ng kanyang kapangyarihan, at ito ay ang kanyang kakayanan na gawing mabuti, gawing maganda, gawing dakila ang epekto ng kasalanan. Di ba? Kapag kasalanan, dapat ang resulta nito ay kasamaan din or something tragic, pangit, and no, dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. His ability, sabi ko nga, to turn the table around. O yung sinasabi ni Joseph in the Old Testament, na ang masamang ginawa ng tao ay pinahintulot ng Diyos para sa maganda nitong magiging epekto. Yan po ang makikita natin sa ating unang pagbasa. Nakatatakot at nakalulungkot yung sinasabi dito sa intro pa lang ng ating unang pagbasa, kasi nagsimula na nga daw ang matindi at mahigpit na pag-uusig para sa mga Kristiyano. Kaya kumalat-kalat sila kung saan-saan Kasi nga, nangangalib na din ang kanilang buhay. Kapapatay lamang po kay Esteban sa puntong ito. At ito'y ginawa ng mga Hudyo, ginawa ng mga tao nun sa mga unang Kristiyano para takutin sila, para palungkutin sila, para ibaba ang moral nila. Kaya nga po ang sabi dito, labis nilang ipinangnangis yun, yung kamatayan
Esteban. At yun nga ay ginawa talaga para pababain ang moral nila. At nandyan pa si Saulo na nagsikap talaga na buwagin ang samahan ng mga unang Kristiyano. Kinakalad kanya ang mga unang Kristiyano, mapalalaki, mapababae man, sa daan, sa lansangan, para hiyain, o minsan para batuhin. Wala siyang pakialam. Kaya ang mga unang Kristiyano, sabi ko nga, nagpulasan, napunta kung saan-saan. Bagay na sa tingin ng mga tao noon ay pagkatalo, pwedeng sa tingin din ng mga unang Kristiyano. Pero hindi yun ang tingin ng Diyos. Sapagkat gagamitin niya ang tragic, ang nakalulungkot at katatakot na pangyayaring ito para sa kanyang magandang layunin para sa mga unang Kristiyano. Sapagkat ang sabi dito, saan man magpunta ang mga unang Kristiyano, pinapahayag nila ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Kaya't mas kumalat ang salita ng Diyos, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And so, you see, God's ability to turn the table around, because what the enemy meant for destruction, God used for expansion. The Christians, or the early Christians fleeing, pag-alis nila, pangalat nila, was God's way of sowing. Kaya mas nakilala si Kristo sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bayan. Sa gayon, mas dumami pa ang mga mananampalataya. Mas marami ang nakakilala sa Panginoon. And take note, yung bulk ng gawain ito, ng pagpapalaganap ng mabuting balita during this time na pinapersecute ang mga unang Kristiyano, was done not by the apostles, but by the ordinary members of the Christian community. Kasi nga po, nanatili yung mga apostol sa Jerusalem Ang kumala talaga sa iba't ibang lugar ay ang mga ordinarong mga Kristiyano. Sila talaga itong mga nagpalaganap ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Kaya't ang naging resulta, hindi lamang sa dumami ang mga nakakilala kay Kristo, kundi yung mga nauna ng sumampalataya sa Kanya, yung mga unang Kristiyano, mas naging matatag pa ang pananampalataya nila sapagkat sa oras ng matinding persecution ay pinanindigan talaga nila. Ang naging resulta actually, hindi lang quantity, kundi quality. Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo na? Yung napakapangit, kaya niyang gawing napakaganda. Yung napakabaluktot, kaya niya gawing napakatuwid. At yung napakadilim, kaya niya gawing napakaliwanag. Kaya sana mga kapatid, ito yung maisip natin kapag tayo dumaranas ng mga suliranin, yung kapangyarihan ng Panginoon na gawing maganda ang ating sitwasyon. Tama namang pwede nating hindi na maranasan yung mga pangit, yung maganda na agad. Pero isipin po ninyo, di nga ba't mas na-appreciate natin yung maganda kapag yung pangit ay ating naranasan muna? Di ba? Paanong makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon kung ang makikita lamang natin ay ang maganda agad? Alam naman natin na yun Di ba? Kaya nga kombinasyon ito ng kapangyarihan sinasabi natin His ability to create something beautiful out of nothing. Pero tingnan natin yung pangalawa, may kapangyarihan din siyang taglay to create something beautiful out of something ugly. Hindi nga ba't mas lumulutang ang kapangyarihan niya pag gano'n? Kaya sana, yun ang lagi nating isipin na sabi ko nga, hindi tayo pababayaan ng Diyos na umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Na kapag naranasan na natin yung kanyang magandang balakin, sabihin natin it's worth it. Sulit. Hindi lamang sulit as in kung ano yung nawala sa atin, tatambalan lamang niya, kung ano yung ipapalit niya sa atin. Hindi. Kasi yung anumang mawawala sa atin ay sisiguraduhin niya na yung ibibigay niya ay sobra-sobra pa sa mga nawala sa atin. Basta tulad ng mga unang Kristiyano na kahit nakaranas sa mga malulungkot at nakatatakot na karanasan, patuloy pa rin lang ginawa yung dati nilang ginagawa. Patuloy pa rin silang nangaral, patuloy pa rin silang nagdasal, patuloy pa rin silang sumampalataya. Kaya nakita nila kung papaanong ginawang maganda ng Diyos yung pangit na karanasan nila. Sapagkat kung makararanas tayo ng mga pangit na sitwasyon at mawalan na tayo ng pag-asa, tatalikod na tayo sa Panginoon, magtatampo na tayo, magagalit na tayo, hindi natin makikita yung pangalawang paraan ng pagmamalas yan ang kapangyarihan niya. Kung paano yung pangit ay gagawin niyang maganda. Kaya sana tulad ni San Esteban na pinagnilayan natin kahapon, huwag nating aksayahin ang panahon natin sa pag-isip. Bakit ba ito nangyari sa akin? Bakit nila ako ginaganito? Lalo huwag nating isipin, kinakalimutan ako ng Diyos. Iniwan na niya. No. Mas mag-focus tayo sa Panginoon. Mas kumapit tayo sa Kanya. Mas magdasal tayo. At makikita natin na makapangyarihan siyang talaga. Na may purpose din kahit ang ating mga mabibigat na problema.
Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Alam kong di ringkin ng Diyos ang samos Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di ringgit ang sapagkat Diyos mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, alam ko nang makapangyarihan ka na kaya mong gawin ang lahat Pero sana mas maniwala ako na kahit yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko, ay kaya mong gawing maganda in such a way na magkaroon sa akin ng magandang resulta pati na sa mga taong sa akin ay mahalaga. Huwag ko sanang husgahan hindi lang ang kapwa ko kundi ang mga nangyayari sa buhay ko. Huwag kong husgahan na yung pangit na sitwasyon hanggang dito lang ito sapagkat kapag kasama kita o Panginoon sa iyong kapangyarihan, you can turn the table around. Hindi mo lang papantayan yung mga nawawala sa buhay ko, so sobrahan mo pa, isusulit mo pa ang mga ipapalit. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na panghawakan ang katotohanan ito. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na masumampalataya sa kabila ng mga problema. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Talagang ganun ang buhay. Hindi sa lahat ng araw magandang mangyayari. May mga pangit na mangyayari. Pero hindi ito magiging huli. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Siya ang Alpha at ang Omega, hindi magtatapos sa kalungkutan ng buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo na mas ma-appreciate mo ang kagandahan kapag nakaranas ka ng kapangitan, ng kapighatian, kay Jesus, mayroong magandang mangyayari. Hintayin mo lang. Basta hintayin mo. Kung mainip, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi hindi mo makikita. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapano nang sa una-una ngayon magpakilanman pa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap. Sama-samang magalay ang buong pagmamahal. Sama-samang magalay ang buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo amang iyak, ang alak na mula sa katahas ng ubas na sa kalinga mo
ngayon muling handog sa iyong hapat, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Mitsanis na aming Obispo at ang Danang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Dasal natin ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, malang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ng aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace, peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. buhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love